were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla. Pinala na nga po ni Senator Bato sa Senate Plenary itong kanyang hinanaing patungkol po sa mga pabago-bago, patambling-tambling na desisyon na ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. at ang mga pahayag po ng kanyang mga cabinet secretary. Isa nga po dito ang naging pahayag ni Secretary Boying Remulla patungkol sa isyu ng ICC at ang pahayag naman po ni Soljen Guevara sa isyu din po ng ICC na tila ba pinapayagan na nila ito na makapasok at makikialam sa investigation sa mga nangyayari umano'y sa mga akusasyon na extrajudicial killing sa ating bansa na wala namang katuturan bagkus ito po ay mga allegation lamang dahil kung ito po ay may sapat na ebidensya at katotohanan, ang hamon nga sa kanila ni PRRD ay kasuhan itong si Bato at si PRRD at kung sino man ang mga opisyalis ng Philippine National Police noon na kasama po sa kampanya laban sa illegal na droga na hindi naman po lingid sa ating kaalaman, particularly po itong mga taong ito, kahit yung mga matataas na official congressman, senador Remulla, itong si Guevara, na ang kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD ay nagdulot ng kapayapaan, naging tahimik po ang ating bansa, disiplinado ang mga tao at ang mga drogista noon at mga users ay naging matino dahil po sa kanilang pangamba at takot na sila po ay mapasama sa matukhang o kung sila ay manlaban, ay mabago pa ang kanilang kaarawan. Ngunit mga kababayan po natin, may mga tao talaga na sadyang galit sa mundong ito at hindi mapakali kung hindi masiraan ang dating presidente. At alam naman natin na noon pa man talaga ay galit na galit sila dahil hindi nga po sila nananalo at hindi po sila makapagnakaw sa kaba ng bayan. Kaya ngayong si PRRD tapos na po ang kanyang panunungkulan, hinahabol na ito. At pilit namang sinisira ngayon itong Senator Bato at itong si Vice President Sara. At nakikita po natin mukhang ginagamit po nila ang kanilang posisyon ngayon para i-oppress, gipitin, takutin man, o gusto nilang ipakulong sa ICC itong si PRRD at si Senator Bato. At sinama pa nila itong si Vice President Sara. Ang tanong, mga kababayan, makakayanan kaya nila ang suporta ng mga Pilipino kay PRRD? Anyway, pakinggan natin itong Senator Bato. We were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, and Solicitor General Minardo Guevara. Excuse me. Solicitor General Guevara said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of quote. Meanwhile, Secretary Remulla's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa.
Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. Ayan po ang naging pahayag po at highlight sa sinabi po ni Senator Bato sa Senate Plenary kahapon, mga kababayan po natin. Okay? At kung saan po ay hina-highlight nga po ni Senator Bato ang mga sinabi po ng ilan sa mga opisyal ng ating gobyerno na medyo nahahalata na po natin, mga kababayan, na gusto talaga nilang ipitin itong si PRRD, lalo na po nalalapit na itong filing of candidacy at tatakbo nga ba itong si PRRD sa pagka-senador. Kasi yan ang dahilan kung bakit gigil na gigil sila. And of course, re-electionist po itong si Senator Bato, mga kababayan po natin. At ang isa pa po, na-find out nga po ni Senator Bato ayon sa kanyang mga interview at personal na sinasabi niya na umano'y nakikipagsabuatan pati umano'y itong si House Speaker Martin Romualdez, dito po si Representative Saldico na kanang kamay din ito ni Romualdez at itong si Trillanes. So sila daw na ang tatlong ito ay kinausap ang ilang mga retiradong pulis na dating opisyal po na nag-serve kay PRRD sa panahon po ng kampanya laban sa illegal na droga. Ngayon ang kanilang pakay umano, ang nakuha na impormasyon ni Senator Bato ay ang pakay nila ay baliktarin umano ang kwento at sabihin na may pinagawa sa kanila si PRRD na humantong sa AGK noong panahon ng kampanya laban sa illegal na droga. So ito po ay dinideny nila. Siyempre obviously, ganun talaga mga kababayan po natin. Kapag nabubuka na, dideny na lang at hindi naman nila pwede aminin. Kasi pag inamin nila, lalo silang madidiin dito. So ang gawin nila, pasinungalingan nila, gagawa sila ng sariling version nila, sariling kwento nila. Para kunwari, ito yung katotohanan. Pero hindi nila tayo mauto. Hindi nila tayo mapaniwala mga kababayan po natin. Kasi ang ICC na yan, hindi naman talaga gagalaw yan dito sa ating bansa. Kung walang nag-aasista na galing sa mga mataas na opisyal ng ating gobyerno. At bakit hindi nila sinista? Kung totoosin, bawal po yan. Pero bakit pinapayagan? At itong si D.O. Jerry Molia naman ay parang hinahayaan na lang. So tanggap na lang nila. At ang sabi naman ni Barber sa kanilang pagdinig daw sa House of Representatives, pwede daw gamitin. O, di ba? Pwede daw gamitin. Pati yung pagdinig sa House of Representatives sa issue ng extrajudicial killing ay pwede daw po gamitin ng ICC. So imagine mo kung gaano talaga ka iwan ko, gonggong, siraulo itong mga taong ito. Hindi natin maintindihan kung saan sila humuhugot ng kanilang lakas ng loob, ng kanilang kapal ng muka na sinasabi nila na ang kanilang ginagawa ay para sa taong bayan at para mapanagot umano ang dapat may kasalanan. Kung dapat mapanagot pa ang may kasalanan, bakit hindi sila nag-file ng kaso? Diba? O, titingnan natin kung talagang si PRRD ay mapatunayan nilang guilty, ipakulong nila. Pero obviously, wala po silang sapat na ebidensya. Puro lang ito allegation. Haka-haka para may parating sa tao lang na kunwari mamasamain itong mga Duterte. Pero matalino na po ngayon ang taong bayan. At marami na pong social media ngayon na pwede nating gagamitin. I-twist itong kasinungalingan na pinapahayag po ng mga kongresista, itong Serimolia, at kung sino-sino pa ng mga matataas na opisyal na nagpapagamit ngayon sa pinuno ng ating bansa. Na siya ang dapat paimbestigahan. Di ba? May mga allegations sa kanya na gumagamit siya ng pulburon. May video pa na lumalabas. Bakit hindi nila iniimbestigahan? Dapat yan po imbestigahan din nila kung talagang patas itong mga congressman at senador. Pero ayaw nila. Kasi malalaman, mabibisto talaga ng nakaupo sa Malacanang ay pulboronic mga kababayan. So ayaw nila, pati hair follicle ayaw nila. Kaya yung mga diskarte nilang ito, may hirapan po sila dahil ang taong bayan gising na po at may mga social media platform na alternative doon sa mga kinikilala po nating mainstream media na dati ay talagang mapagkatiwalaan. Talagang ayos talaga silang balita. Kung ano yung balita, yun talagang binabalita. Ngayon, kung ano lang yung papabor sa Malacanang, ano yung hindi masaktan yung Malacanang, yun po yung ibabalita nila. Pero yung tatamaan si Marcos Jr., wala po yan mga kababayan. Tinan mo kay Jonathan Morales, ang video na pinalabas ni Marlica, nagpalabas si Marlica ng authentication, hindi nila binabalita. Ang buhay na witness na si Cathy Binag, hindi nila binabalita, di ba? Kasi magugurgur sila. Alam niyo naman, di ba? Okay, yan ang muna yung ating update. Maraming salamat.